Kung ganito yung sasakyan yung mga boss, kayo na yung mag-change oil. Napakadali lang naman. Gagamit ka lang naman dyan ng box wrench na number 17. Luwagan mo itong drain plug niya. Pag maluwag niyan mga boss, pwede mo na yung kamayin. Para pag tinanggal mo itong drain plug, sentro yan sa sahuran mo. O di ba mga boss, kung ganitong klaseng sasakyan mo at ikaw ang gagawa, madali lang naman. Pagkaunti na lang yung tumutulo, pwede mo nang ilagay itong drain plug niya. Tapos gamit yung box wrench sa number 17, higpitan mo muna yan. Pag okay na, balik ka ulit sa ibabaw ng makina mo. Dahil nga sa i-flashing ko muna itong makina bago ko ilagay yung paboritong langis ni customer. Sa pag-flashing mga boss, ang gamit ko pure oil na Revex 40. Nakakatanggal kasi yan ng malapot na langis na kumapit dito sa loob ng makina. At pag naisalin ko na yan, ilagay ko itong engine cap. Tsaka ako ngayon start itong makina. Pag napa-start nyo itong makina mga boss, hayaan nyo lang siyang umaandar ng 5 minutes. Dapat naka-idle lang siya, hindi nyo siya kailangang i-revolusyon. Wala na kayong ibang gagawin. At pag na-consume nyo na yung 5 minutes na umaandar itong makina nyo, pwede nyo na ngayon switch off itong makina. Tapos, balik ka na ulit dito sa ilalim ng sasakyan mo, gamit yung box wrench sa number 17, luwagan mo na itong drain plug. Gaya ng dati mga boss, pag naluwagan mo na itong drain plug, kamayin mo na yan para pag tinanggal mo itong drain plug, sentro yan sa sahuran mo. At para naman hindi ka mainip habang nagpapatulo ka ng langis, pwede mo nang tanggalin itong oil filter mo na luma. Yan mga boss, nasa gilid yan ng makina dito sa likuran. Ituro ko mga boss para makita nyo. Ayan yung tinuturo ko na oil filter. Gagamit ka ngayon ng oil filter wrench, luwagan mo yan, pakaliwa ang banat mo para lumuwag siya. At dahil sa maluwag na itong oil filter, kinamay ko na yan mga boss sa pagtanggal. C415 nga pala yung part number nitong oil filter. At ito na mga boss yung filter, natanggal ko na. Tapos gumamit ka ng basahan, punasan mo itong paglalagyan mo ng bagong oil filter, yung pinaka-base niya. At ito naman bagong oil filter, yung o-ring yan, dapat pinahiram mo ng langis para pag hinigpitan mo siya, hindi pumilipit yung o-ring na pwedeng maging dahilan ng paglik ng langis mo dito sa oil filter. Dahil nga sa maliit lang itong oil filter, kinamay ko lang yan sa paghigpit mga boss. At dahil sa okay na yung pagkakahigpit ko dyan mga boss, balik na ako dito sa oil pan. Dahil wala na yung tumutulo, pinunasan ko na yan. Tapos, pwede ko na ngayon ilagay itong drain plug. Tsaka ako ngayon hihigpitan yan ng box wrench na number 17. Tapos, gamit yung basahan, punasan nyo yung drain plug para pag nag-leak test kayo, madali lang. Makikita nyo agad kung may basa siya. Tapos pwede ka na ngayon magsali ng langis. May nakaredy si customer na 4 na litro na Blaze Racing. Hindi ko isasalin lahat yung 4 na litro mga boss. May matitira dyan kaunti. Dapat gumamit pa rin kayo ng dipstick para sigurado kayo sa sukat ng langis nyo. Itong langis na ginagamit ni customer na Blaze Racing mga boss, ako ang nag-recommend sa kanya yan. Maganda yan mga boss. Dahil mula nung nabili ni customer itong sasakyan niya, yan na lagi yung nilalagay ko. Sukatin ko na itong langis sa dipstick mga boss, no? After ko mapunasan, kung makikita nyo, level na yung langis niyan or nasa pangalawang tuldok na siya. Ulitin ko mga boss kasi medyo malabo yung camera ko nung itinapat ko para makita nyo rin. After ko mapunasan itong dipstick, tinusok ko yan tapos binunot ko. O ayan na mga boss, naka-level na talaga siya. Ang diskarte dyan mga boss, dahil may natira pa naman na langis, paandarin nyo muna itong makina. Tapos switch off nyo sa ulit. After ng ilang minuto, sukatin nyo siya ulit dito sa dipstick. Pag kulang, tsaka nyo ngayon siya dagdagan ng langis. At dahil nga sa okay na ito mga boss, pa-start ko na itong makina. O diba mga boss, napanood nyo naman, napakadali lang mag-change oil kung ganitong klase yung sasakyan mo. Kaya lang, papalitan ko pa raw ito ng spark plug. Kaya, switch off ko ulit itong makina. Pag nagpalit naman kayo ng spark plug mga boss at ganitong klase yung sasakyan nyo, mas madali lang. Kasi ang una mo lang naman na gagawin, iangat mo itong 4 na high tension wire. Ibig kong sabihin, para mabunot mo siya dito sa spark plug. Tapos gamit ka ng spark plug wrench sa number 16. Tsaka mo ngayon isa-isang luwagan itong 4 na spark plug mo. Siya nga pala mga boss, mas the best ratchet ang gamitin nyo sa pagluwag ng spark plug para hindi kayo makalustred. At dahil nga sa maluwag na itong 4 na spark plug, gamitin mo itong pinakamahabang high tension wire mo. Ayan ang gagamitin mong pantanggal ng spark plug mga boss. Itutusok mo lang yan sa spark plug, kakapit na yan. O diba? Natanggal ko na itong 4 na spark plug. At ito na ngayon yung bagong spark plug na nabili ni customer. Pag inilagay nyo itong 4 na spark plug mga boss,
Huwag nyo siyang ibabagsak. Idikit nyo sa gilid ng butas, tsaka nyo ipa-slide sa pababa gamit yung daliri nyo. Pag natupi kasi yung dulo niyan or nabago yung gap, pwedeng pumalya itong makina. Pag nailagay mo na yung 4 na spark plug, gamit ka ng spark plug wrench mo, kamayin mo muna yun sa paghigpit. At pag okay na, i-final mo na yung higpit, gamit mo naman itong ratchet mo. Basta't sa paghigpit ng spark plug, yung tama lang mga boss. At pag okay na, pwede mo na ngayon ibalik itong 4 na high tension wire. Siguraduhin nyo lang mga boss, hindi nyo mabago yung paglagay ng high tension wire. Unang-una, may kanya-kanya namang haba yan, hindi ka maliligaw. Basta't ilapat mo lang ng maayos yung high tension wire sa spark plug, tapos start na itong makina. May nagtanong sa akin, nagpalit lang daw siya ng spark plug, nagkaroon na ng palya sa makina niya. Ganito mga boss, una, i-check mo muna yung high tension wire kung lapat siya sa spark plug. Pag okay naman, i-check mo yung 4 na spark plug, pwedeng sa paglagay mo nabagsak at nawala sa tamang gap niya, kaya nagkaroon ng palya sa makina. Magic, linisin ko muna itong makina, o diba? Kaya lang dapat sigurado ka na dating walang palya yung makina mo. Pero kung dati na siyang may palya, tapos nung pinalitan mo ng spark plug, palyado pa rin. Ibig sabihin nun mga boss, wala sa spark plug ang problema. Mga basic na pwede mong i-check, yung high tension wire, yung ignition coil, yung distributor cap, yung distributor mismo. Itong fuel mo, pwedeng may halong tubig o kaya yung gas filter mo, marumi. Yan muna yung i-check mo bago ka pumunta sa mga sensor. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!